Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang ating review sa gitarang ito. Ang tatak ay Damie Guitar. Ang ganda po ng kanyang pagkakagawa, ng kanyang headstock at lahat-lahat. And it has a good sound. Maganda po yung kanyang sound. Ang kanyang nakalagay na title po dun sa loob ay Damie Neo Classicism. Musical Instrument Design Group, top class sound quality. This is truly a sound quality guitar. Model Lilis 200/BK. So yun po, ito po ay gawa sa Indonesia. Nag-search po ako sa tunay na price ng gitarang ito ay nasa around 7,000 to 13,000 dun po sa Indonesia kapag i-convert po natin dito po sa Pilipinas. And ito pong gitarang to ay nabili ko lang po ng second hand sa presyong 3,000 pesos. Dahil po meron na po siyang mga damage. May mga damage na po siya. Pero nabili ko siya at sinet up ko, and ito yung pinakamagandang sound ng gitara na nabili ko. So yun lang, ito yung pinakamagandang sound ng gitara na nabili ko. And tako tayo sa specs. Ang specs po niya ay meron po siyang solid wood po yung nasa top niya. Solid spruce top. Back and side ay triple round sapel. Mahogany neck and also headstock. Mahogany po yan. Mahogany, rosewood yung fingerboard at yung kanyang bridge. And it has a nut and saddle na bone na rin po, at meron po siyang die-cast tuners. So wala po siyang saksakan, pero dahil po doon ay ang ganda po ang tunog niya. Kasi yung ibang saksakan, nilalagyan po siya ng pandito. Siguro kapag malagyan po siya ng pick up, hindi ko lang po alam kung maghihiba po yung tunog niya. So yan po, kapag bibili po kayo ng gitara, na quality ng gitara na second hand, maghanap po kayo ng gitara. Ito po yung isang tip ko sa inyo, maghanap kayo ng gitara na meron po siyang parang kahoy sa gitna na napagganon. So yan po, mas maganda po yun. Kadalasan mas maganda po yung gitarang ganyan. Ayan po, kung makikita nyo po, may kahoy po sa gitna na parang patayo dito po sa pinakalikod niya. At tao po tayo dun sa kanyang sound. Ang una po ay ang strumming. So ang ginamit ko pong string dito ay 0.10 to 0.49. Kung hindi po ako nagkakamali, 0.49 po yung pinakamakapal. 0.10 po yung pinakamatipis. Tapos na-set up ko na rin po to. Kaya kung minsan kapag may maririnig kayong bass ay dahil po yun sa setup, hindi po yun dahil sa gitara. Kasi po medyo mababo na po talaga yung string. And itong gitara na to ay wala pa naman po siyang belly bulge. Meron din po siyang hindi po masyadong makita yung pick guard. At ako po tayo sa sound. Ang una po ay ang strumming muna. Para sa akin po, nag-overpower po yung bass niya. Bagaman ganun po, ay maganda po siyang pakinggan. So yung bass niya po, kung titignan po natin, buong buo po siya. Bagaman ganun po yung string niya, 0.10 to 0.49.
mas rinig po yung bass niya kaysa po sa ibang gitara. Yung ibang gitara, mas brighter yung bass niya. Ito, mas round. Mas round po yung bass niya. Kumbaga yung bass, mararamdaman mo talaga sa pagpitik pa lang ng gitara. Mararamdaman mo talaga. And ang ganda talaga ng tunog ng bass. Promise. Kapag nilakasan mo naman siya, kasi nga spruce top, solid spruce top. Ang kwan po ng mga spruce top, malawak po yung sound niya. Talagang yung projection ng sound niya malakas. Hindi po kagaya ng ibang mga top na ibang kahoy, ay malawak po yung tunog niya. Sobrang ganda ng tunog. And kahit plastic lang po yung kanyang bridge pin, ay okay lang po. Kung gusto niyo pong mas maging bright pa, o mas lumakas pa, or humaba yung sustain ng gitara niyo, palitan niyo po siya ng bone o kaya brass. Kapag brass, mas brighter. Kapag bone, mas warm. Ganoon din po dito sa saddle. Kapag brass, mas brighter, mas mahaba yung sustain. Kapag bone, mahaba din po yung sustain, kaso nga lang mas warm po siya. Dako po tayo sa fingerstyle. Sobrang ganda po talaga ng tunog ng Demi guitar. Ang pros niya po ay dahil nga spruce top, sobrang ganda ng tunog niya. However, iwasan mo siyang mabagsak. Bakit? Kung titignan niyo po, iwasan niyo po siyang mabagsak o kaya mauntog. Bakit? Dahil po ang spruce top, kumbaga po ang solid top na spruce ay solid po yan. Kaya po yung mga grains niya, kapag nabagsak niyo po yun, yung grains o yung mga linya niya na dire-diretso, kapag nabagsak niyo po yan, mabibitak po yan, diretso din po. Kasi solid po siya. Unlike dun sa mga laminated top na pinagpatong-patong na mga wood. At pinagband yung mga wood na yon, decompressed it. At kapag nabasag siya, hindi siya didiretso kasi siya ay hindi solid. Kumbaga meron pa yung ibang mga wood sa baba, hindi siya solid na wood, kaya hindi siya didiretso kasi may mga iba't ibang klase ng grains din po yung iba't ibang wood na yon. Unlike itong solid top ay didiretso talaga yan kasi nga po meron siyang solid po siya na wood, at yung grains niya po dire-diretso po yun kasi po isa lang po siya na parang isang wood na nilagay dyan. Hindi po siya patong-patong, hindi po siya laminated. Mas maganda po yung tunog ng solid wood kaysa sa laminated top, pero mas matibay ang laminated top na gitara.
po ang Dami guitar, Dami Lilis 200/BK na gitara. Good sounding guitar po siya. Kapag may makita po kayong maganda sa marketplace at malapit lang po sa inyo, ay nire-recommend ko po to dahil ito po ay sa 18 or 20 ng mga gitara na nahawakan ko, ito po yung pinakamagandang tunog ng gitara. Kahit po mas maganda po to kaysa dun sa chord na gitara na nahawakan ko. Ito po yung pinakamaganda. However, depende po yun sa preference nyo kasi may iba't iba po kasing tunog yung mga tab ng gitara. Yung mga wood ng gitara, may iba't iba po silang tunog. Like yung mahogany, kapag tap ng gitara nyo ay mahogany, ang tunog niya ay warm. Ito, ang tunog niya ay medyo bright na malakas yung projection niya. Yung mahogany, warm siya, ang gandang pakinggan. Maganda siyang wood kasi ang warm nung tunog. Kaso nga lang yung projection ng sound niya medyo papigil din kapag crowd yung pagtutugtugan. So ito po yung aking review sa Dami guitar na ito. At kung kayo po ay nagustuhan nyo po yung gitarang ito o yung review na ito ay maaari po bang inyo pong i-like and share and subscribe po sa ating channel. At maraming salamat po sa pakikinig.